Lungsod ng Cebu, magsisimula na din ng underground installation ng mga kable ng kuryente at telecommunications. Bukod kasi sa mas makatutulong ito sa maaliwalas sa kapaligiran, malaking bagay din umano ito para sa kaligtasan ng publiko, lalo na tuwing may kalamidad o sakuna. Si Nina Oliverio ng PTV Cebu sa sentro ng balita. Today, we take a significant step forward in shaping a better, a more beautiful, and a more progressive Cebu City. For safety and disaster resiliency, ito ang nais mangyari ng Cebu City Government na naglalayong ilagay sa underground ang lahat ng mga linya ng kuryente, mga kable, at mga linya ng telekomunikasyon at telebisyon sa bisa ng City Ordinance 2750. Ayon sa may akda ng ordinansa, nakita niya ang laki ng pinsala ng bagyong Odette sa lungsod noong 2021. And I was in charge of the restoration and recovery program at that time. So nakita gid na ako nga Cebu City are not yet ready. Resilient disaster ready ang atong Cebu City. There was total disconnectivity, total blackout, walay internet connectivity. Sinigurado naman ng telecommunications company na hindi maapektuhan ang daloy ng trapiko sa oras na simulan na nila ang horizontal directional drilling para sa underground installation. We've been doing this, I've done this in Iloilo. If you will know the Calle Real in Iloilo, masi-search nyo naman yun. I think the Calle Real was in the news for several months last December. Medyo lumabas siya sa mga social medias. Kami rin ang gumawa nun. Then I'm doing this also in Manila sa mga private subdivisions. Ikinatuwa naman ng mga residente ang planong pag-underground ng mga kable. Maayo no nga ang kanang wire butang sa ubos kay para dili sa samok tanawon bitaw sa matas tao ba. Nga murag safety sa dinuon kung nasya sa ilubong siya sa kuan yuta. Mo na nindot kay hapsay niya. Dili na masabot ang mga truck ang mga agi. Planong simula ng underground installation sa Cebu City sa susunod na linggo. Mula sa PTV Cebu, Nini Oliverio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.